Naturingang national road pero tila dirt road. Ganito inilarawan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang bahaging ito ng Maharlika Highway sa Samar ng inspeksyonin nitong Lunes bilang paghahanda sa malawakang rehabilitasyon ng pangunahing road network. Nagagalim ng mga butas ang takiri. Wasak na yung kalye, halos wala na yung kalye. May mga bahaging sarado ang isang lane dahil sa road reblocking, habang sira-sira rin ang natitirang lane kaya pwersadong magbagal ang mga motorista. Kasalukuyan nating binabaybay yung itinuturing na pinakamalalang bahagi ng Maharlika Highway dito sa probinsya ng Samar. At sa ngayon, ang takbo ng bus namin kahit malaking sasakyan na siya, nasa 5 kilometers per hour hanggang 7 kilometers per hour lang. Dahil ayon na mismo dun sa driver ng bus ay kung mas bibilisan pa niya ang takbo ay baka matrigger na yung airbag ng sasakyan. Sabi ni Samar Governor Shari Ann Tan, naaantala ang biyahe ng mga truck na nakakaapekto sa ekonomiya ng probinsya. Nagmamahal din yung mga construction materials, yung mga commodities, dahil dun sa freight and handling. Yeah. Yun yung problema talaga namin. Batay sa datos mula sa DPWH Transparency Portal na sinuri ng grupong People's Budget Coalition, 185 bilyong piso na ang nagastos ng kagawaran para sa mahigit 3,000 kontrata na kaugnay ng Maharlika Highway sa buong bansa mula 2016 hanggang 2025. Sa halagang yan, Region 8 o Samar at Leyte ang nakatanggap ng pinakamalaking pondo na umabot sa 43 bilyong piso. It's very hard to reconcile. So I will really have to look at the past budgets. I will have to see where the money has gone. You know, people need to be accountable for the money that has been spent. But more importantly, we really need to fix this once and for all. Pero sabi ni Tan, hindi sapat ang budget para sa tamang road maintenance, lalo't patingi-tingi umano ang paglalabas ng pondo. Mahigit 200 kilometro ng Maharlika Highway ang nasa Samar. Kahit ipagsama ko pa yung dalawang distrito na pondo ng dalawang districts, first and second district, it will not suffice dun sa needed na rehabilitation ng kalsada. So ang nangyari nun, nagtatambak lang talaga kami, Sec. Sinisiguro ni Dizon na bubuhusan na ng pondo ang programa para matapos na ang malaking bahagi ng mga kailangan kumpunihin mula Northern Luzon hanggang Mindanao bago matapos ang 2027. Pangmatagalang solusyon na ang tinitignan ng DPWH sa tulong ng Japanese consultants.